Ano ba ang vision ng HTBC? Ating tingnan itong vision. Alam ko, hindi natin malimit itong na babanggit sa ating pulpit. Pero HTBC vision is to make disciples, to raise up intercessors, to raise up worshipers, and to plant churches. Kanina lamang ay ginawa natin ang worship. Worship is not just a slow song. Pagkatapos ng fast song na ang tawag naman natin ay praise. Hindi po yung klase ng kanta. Worship is about putting your heart and giving your whole being unto God. Mangyari, we can always keep our humanity to ourselves. But I tried that. Sinubo ko yan. And it did not work well for me. Marahil lang iba sa inyo is old enough to say na sinubo ko na ang buhay na walang Diyos. And it did not work for me either. Wala pa yata akong nakitang tao na nagsabi na tinanggal ko ang Diyos sa buhay ko at namuhay ako bilang ako, the way I want to, and then ended up with a good life, an abundant life, a life that is worth talking about. Kaya ang ating mission at vision ay very important. To make disciples, raise up intercessors, to raise up worshipers, and to plant churches. And now, in our next 30th year, yan po, it will all come together. Yun pong first 30 years, intro pa lang. Tulad ng ginagawa ko ngayon, intro pa lang yan. We are just getting started. Maaring tumingin kayo sa paligid at nakikita nyo, wow, ang laki na. Nakita nyo yung ginagawa doon, wow, lalaki pa. At hindi lang yun, dadami pa. So, ang ating vision ay nagkakatotoo. And it will accelerate. Mangyari minsan ang trajectory ng ating ginagawa, it is slow. Kung titingnan nyo sa line graph yun, parang flat yan eh. And then magte-take off yan. At bigla na lamang yang mag-shoot up. Na para bang ang bawat araw ay doble. Kung dodoblehin mo kasi, pag-uumpisa yan sa isa, maging dalawa, maging apat, maging 8. Hindi magtatagal yan. Yung 100 naging 200, yung 1,000 naging 2,000, yung 2,000 naging 4,000, hanggang milyon na at biglang napakabilis ng growth. We are getting close. And right now, tinutupad natin ang ating mission to bring the message of life to this dying world. We are getting close to a point na ang ating mundo will be ending as we know it. Hindi yan nakakatakot para sa isang Christian na puno ng pananalig. Wini-welcome niya ang pagbabalik ng ating Panginoon. When we face wars and rumors of wars, famines and pestilences, makikita natin may giyera sa Russia versus Ukraine. Ang China gustong manggulo. Pag inatake niya kasi ang Taiwan, hindi pwedeng hindi niya atakihin ang Philippines at saka ang Japan. Bakit? Dahil yan dalawang yan ang protector nung munting isla sa gitna. Hirap ang China na pasukin ang Taiwan kung hindi niya unang uunahin itong dalawa. Kaya ang nangyayari ngayon sa China, malaki ang reflection sa mangyayari sa atin sa Pilipinas. Unfortunately, yung Chinese Communist Party ay nagiging desperado na dahil ang mga Chinese people ay napipikon na sa ginagawa sa kanila ng Chinese Communist Party. Imaginein mo ang isang bansa na naging pabrika ng buong mundo. Ang lahat may trabaho. Naggagandahan ang mga syudad nila, nanggagandahan ang kanilang mga sasakyan, nag-i-improve ang kanilang pamumuhay.
all of a sudden meron isang leader na na-infiltrate ng kung anong kademonyohan at inisip niya na gusto kong atakihin yung aking biggest customer. Anong ginawa ng customer? Ayoko nang bumili sa'yo. Yung ibinabayad ko sa'yo, pinanggagawa mo ng tangke. Gusto mong gamitin para girahin kami, para pabagsakin kami. Anong klaseng supplier yan? Kung ikaw ang supplier, ba't wawasakin mo yung sinusupplyan mo? Halimbawa ako, nagtatanim ako ng buko at ibinebenta ko doon sa tindahan ng buko pie. Wawasakin ko ba naman yung tindahan ng buko pie? Hindi, customer ko yan Diyan ako kumikita Ba't ko sisirain yan? Ganun ang ginawa ng China. Nag-umpisa siyang magkaroon ng ambisyon na hindi tama. Konting sidetrack lamang yan. Ang point ko dyan ay merong napipinto sa buhay natin. At yan ang reflection ng mission to bring the message of life to this dying world. Alam niyo, the world is perishing without Jesus Christ. Hindi magsusurvive ang mundo, ang tao na hindi nakakilala kay Kristo. Magkakaroon ng giyera. Good news, lahat ng gamit ng China, made in China. Yan ang good news. Baka yung eroplano nila, paglipad hindi na makalanding. Tsaka yung more than half ng kanilang mga bomba hindi puputok. Ano tawag natin dito doon? Pagka yung paputok hindi po pumutok. Yun pala yun. There are wars, rumors of wars. And there has been a war that has been raging on. Yung sinabi ko sa inyo na parang merong demonyong pumasok sa utak ng tao na hindi man, parang nawalan siya ng bait na aatakihin niya yung customer niya. Because there has been a war that has been raging on in the unseen world, in the spirit world. Yung war na yan, it's a spiritual war. It's a war that you don't see. Many Bible scholars even think that the war started sa very beginning. Kung kayo ay nagbabasa ng Bible, Genesis 1. Tingnan natin yan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Yan ang verse 1. Verse 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Napapansin nyo ba na between verse 1 and verse 2, may nangyari? Dahil kung si Lord ay nag-create, knowing the character of God, when He creates something, iyan ay perfect. He is an organized God. Kaya ako na-mention kanina, organized ang Diyos. But bakit without form? Formless. Bakit disorganized? Bakit void? Bakit in darkness? Bakit may darkness? May nangyari. Maraming Bible scholar nagsasabi, ito ang gap theory na sinasabi nila sa study of these things. Na nagkaroon ng great cataclysm between verse 1 and verse 2. Ang tindi ng opening ng Bible, ano? First 2 verses pa lamang, may dilema na. Nagkaroon ng digmaan. 1/3 of Lucifer's angels rebelled against God, and there was a big war. And they were defeated by just one angel. And they were thrown down, cast down to the earth. Sabi ni Jesus, nakita kong nalaglag ang mga nagrebelde papunta rito sa lupa. Si Lucifer naging Satanas. And then, verse 2, the earth was without form. Gulo, and darkness was on the face of the deep. Yang great cataclysm na yan, yung gera na yan na nag-umpisa sa opening verses ng Bible, magpahanggang ngayon, 2025 na, patuloy pa rin. Hindi nga. Wala naman ako naririnig na digmaan. Wala. Hindi mo dinig, hindi mo nakikita, hindi mo naamoy ang mga kiskisan ng mga espada at mga bomba na nagsasabugan sa spirit world. Hindi talaga natin dinig.
Bakit? Kasi tayo hindi naman espiritu Pero nangyayari yan. Bakit ko nasabi yun? Sabi sa Ephesians, we are not fighting against people made of flesh and blood, but against the evil rulers and authorities of the unseen world. Against those mighty powers of darkness who rule this world, and against wicked spirits in the heavenly realms. Yun yung heavenly realms, yan yung spirit world. Merong gera na nag-umpisa pa nung umpisa, at hanggang ngayon ay merong digmaan. Hindi man natin nakikita, naririnig ang mga putukan, ang mga pagsabog, yung tunog ng mga espadang naglalabanan. Pero nakikita natin ang resulta ng digmaang yan. Maraming mga sugatan, nakikita natin. Mga sugatan, naglalakad nga at gumagalaw, pero ang pagkatao nila durog. May takot sa puso, takot magtiwala, puno ng bitterness, mataray, magaspang, mahirap mahalin, controlling. Nakikita natin yung mga naglalakad na sugatan. Mga taong naghihingalo, the dead and the dying is all around us. Casualties ng distraction. May sakit, critically ill, bunga ng mga walang habas na pumumuhay. Many are spiritually dead. Mga broken home, nakikita natin, mga durug na pamamahay, destroyed marriages, mga batang napariwara, growing up without a mother and a father. Nakikita natin yung mga casualty na yan. Nasasaktan ng mga tao, lalo na ang kabataan, they feel like yung mga taong inaasahan nila, they got abandoned, naiwan. Nag-abroad si mami at si daddy. Naiwan si baby. Sa kagustuhang mabigyan ng napakagandang buhay, maraming pera, pero naglakihan na may pera nga, wala namang guidance. Na-imagine nyo ba kung ano itong mga casualty of war na nangyayari ngayon? Sinasabi ko lang yon, hindi naman sa sinisisi ko yung mga magulang na gustong magpalaki ng anak. Ang sinisisi ko ay ang isang sistema na hindi mabigyan ng tamang sweldo ang mga tao para makakabuhay sila ng mga anak nila dito sa sarili nating bansa. Imagine mo na ang isang malaking group of companies ay magmamalaki na we made $2 billion last year. Wow, $2 billion talaga? Net income? Tamantalang yun nagtatrabaho sa inyo. Barely enough para makabili ng pagkain. Yung pamasahe pa lang papunta at pabalik galing sa trabaho, nauubos na yung kanilang sinweldo. Net income nila, 0. Will work for food. Alam nyo bang yan ang definition ng slavery? Ang definition ng slavery, may mga aliping ka. Pagtatrabahuhin mo sila, kunyari tubuhan. Magtatabas yan ng tubo, tapos kinagabihan, uuwi yan doon sa barracks. Pakakainin mo yan. Kung ano man ang maisipan mo, maring lugaw, maring konting kanin, konting tuyo. Ay hindi, mahal na pala tuyo ngayon, chicken na. Chicken. Fried chicken. Mas mahal na tuyo ngayon kaysa chicken. Kaya papakainin mo lang, tutulog sila sa barracks nila, tabi-tabi. Tapos paggising, balik na uli sa tubuhan. Hindi kasya yung, wala silang pag-asa na makapag-aral ang mga anak, makaasenso. Familiar po ba yan? Para tayong dinadaya na, uy, malaya ka. Malaya kang lumipat dito sa isang trabahong maliit ang kita, papunta dito sa kabilang trabahong maliit din ang kita. Wow. So much for freedom. Oppressed ang mga tao ng mga sistema na hindi nagwo-work para sa atin. Habang nagpapasasa naman, para ba akong kung magsalita para akong recruiter ng NPA, ano? Pero hindi po yun ang point ko. Ang point ko ay may mga sugatan
sapagkat ang mga rulers of this world, ang mga unseen, yung mga pinaglalabanan natin, the mighty powers of darkness, ay tayo ang nagiging casualty. Anong naiiwan sa atin? Na-decimate, nawawasak. Merong mga baryo na para bang hindi na sila nakaka-experience ng godly living. Meron tayong mga barangay na kahit anong gawain ng Diyos, hindi mag-flourish. Bagsak. Ang mga tao walang ginawa kundi magchismisan, magtong-its. Nauubos ang oras sa mga bagay na walang kabuluhan, walang nangyayari. May barangay ang Naik na walang care group. Sinubok, ngunit hindi nagtatagumpay. At ang makikita mo doon, people with unfulfilled dreams. Ang mga purpose ng Diyos hindi nabubuhay sa kanila. People with broken hearts, broken relationships. May mga nakikipagrelasyon, a very close, intimate relationship without the bondage of marriage. Nagkakaroon sila ng consummated relationship na pagka naghiwalay ay para bang ang kaluluwa mo ay pinilas, cut in half. Lalo na sa kabataan, alam ko, meron sa inyo mga nakadanas na kung gaano kasakit yung hiwalay ng boyfriend at girlfriend. Lalo pa at may intimacy na nangyayari. Sapagkat pagka nagkaroon tayo ng intimacy, ang kaluluwa natin ba ay para bang nagiging isa. Yan kasi ang konsepto ng marriage. Pag nagpakasal ka, and the two shall become one. Ngayon, ang kasal, iba yung nasa papel, iba yung binasbasa ng pare o ng judge, at iba yung natural ang intermingling. Yun ay namumuhay na para ba silang mag-asawa. Bakit? Kasi consummated ang kanilang relationship and yet they are not bound by marriage, by the blessing of the Lord. Consummated ang marriage. Nagtatanda ang binata at dalaga. Bakit? Dahil sila ay hindi na constrained ng morality na dapat ay kasal muna bago sila magkaroon ng intimacy. Panay na ang intimacy at wala pang marriage, tuloy marupok ang pagsasama. Konting kagalit lang, maghiwalay na tayo. Lalo na pag si lalaki nakakita na ng isang mas bata at mas maganda. Feeling niya, sige na nga honey, hiwalay na tayo. Hindi naman tayo magkasundo eh. Tapos wala pang isang linggo, nandun na sa best friend ni ate. Iba yung binasbasa ng pare o ng judge. Nangyayari po yan sapagkat nalilimutan na ng tao ang morality, ang salita ng Diyos. Kayong magtalik nang hindi pa kayo kasal. Bakit? Kasi ang inyong kaluluwa ay nagiging isa. Ngunit marupok ang pagsasama dahil wala yang sanctity. Walang blessing. At pag naghiwalayan, ubod sakit. Isa na namang broken-hearted, isa na namang casualty, isa na namang sugatan. Marami hindi nakaka-move on. Talagang wasak na ang kanilang puso, durog. Some lose hope, some choose to give up. When you lose hope, wala nang pag-asa. Bakit? Wala ang Diyos. Walang nagbubulong sa kanya na, "Hoy, mahal kita. Relax ka lang. Kahit nawala yung si Pogi, okay lang. Love kita. Meron akong dadalhin sa iyo, somebody better." Ang taong may Diyos sa buhay niya, sabihin niya, kahit umalis ka pa, kahit iwanan pa ako ng magulang ko, ng kapatid ko, ng jowa ko, buhay pa rin ako dahil meron akong Diyos sa aking puso. Yan naman ang ating tatalakayin ngayong araw na to. This war I'm talking about is being waged in the secret chambers of our thoughts. The battle of the mind is real, it's fierce, and it is constant. It is where truth and lies collide.
When faith is wrestling with fear. Where peace stands against anxiety. Ang Diyos ang nagbibigay ng katotohanan, ng pananalig, at ng kapayapaan. Ang digmaan ay totoo. Patuloy-patuloy yan. In 2 Corinthians 10, verse 3 to 5, sapagkat bagaman kami ay lumalakad sa laman, hindi kami nakikipaglabang ayon sa laman, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makadiyos na may kapangyarihang makagiba ng mga kuta. Ang mga kuta na nabuo sa isipan, bunga ng maling paniniwala, ginigiba ng makadiyos, ng sandatang espiritual. Aming ginigiba ang mga pangangatwiran at bawat palalong hadlang laban sa karunungan ng Diyos at binibihag ang bawat pag-iisip upang sumunod kay Kristo. Ano ang end result? Sumunod kay Kristo. Kailangang gibain yung mga paniniwala na natutunan, na nakasanayan, yan ang ating tatalakayin. Englishin natin yan para doon sa mga Inglesero natin kasama dito. Ayaw nang gumalaw ng aking remote. Okay. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and very high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Kailangan nating magtagumpay. Ginagamit natin ang mga spiritual weapons natin, namely ang Word of God. To win a battle in any war, we have to know the enemy. Para magtagumpay ka sa isang digmaan, kailangan kilalahin mo kung sino kaaway mo. Baka inaaway mo, kakampi mo pala. Alamin mo, this is the first step in winning the battle. To recognize the enemy at maintindihan mo ang strategy na ginagamit sa iyo, laban sa iyo, para magiba ka, para magiba ang pamilya mo, para magiba ang pamumuhay mo, para magiba ang baryo mo, ang bayan mo, lalawigan mo, bansa mo. Our enemy is Satan. He is called the father of lies, the accuser of the brethren, the thief, the murderer, the destroyer. Why is that? Because that is the declared goal of the thief, the Satan. To steal, to kill, and to destroy. 3 of his goals in life. He exists for 3 reasons: to steal, to kill, and to destroy. And his primary weapon is deception, pandaraya. Paborito kong topic yung pandaraya na yan. Bakit ba ganun? Dahil ako ay nadaya minsan. That is the declared goal of the thief. Dahil ako'y nabuhay, despite the pandarayang ginawa sa akin, 3 of his goals in life. Tuturuan ko kayong lahat kung ano itong pandarayang ito. To steal, to kill, and to destroy. Kailangan matutunan natin, malaman natin, kailangan natin ng karunungan. We have to know. Paborito kong topic. Sabi nga ng aking favorite action hero, knowing is half the battle. Sabi ni G.I. Joe. Ewan ko, marahil marami sa inyo hindi nakakilala. Pero si G.I. Joe ay may wisdom na binigay sa akin. Knowing is half the battle. We have to know who we are fighting against. We have to fight the lies. We all have a purpose in God's kingdom. At ang purpose na to ay pilit na winawasak ng kaaway ng Diyos. Deception enters our mind through infiltration. If the devil can capture your thoughts, he can influence your behavior. Yung infiltration na yan, gradual yan, banayad yan, hindi yan bigla. Dahan-dahan, unti-unti, para hindi halata. Let me tell you a story about my very own experience. Na-witness ko ito with my very own eyes. Noong bata pa ang anak ko, pag-uuwi ko sa bahay, napaka-excited niya. Pagpasok ko pa lang doon sa pinto, pagbukas ng garahe,
naririnig ko na yung yabag niya sa itaas. Pag diretso yan, pababa, ang tulin. Mga 3 or 4 years old pa lang. Daddy! Yayakap yan sa akin, kakargahin ko. Upo kami doon sa paborito kong upuan sa harap ng TV, recliner. Manunood kami, magtatawanan, bungis-ngisan, kukwentuhan niya ako kung ano pinaggagawa niya nung araw na yon. Hihingi ng kung ano-anong napanood niya sa komersyal, mga laruan. Masaya. Masaya ako. Pero nung age 11 na siya, nagbago siya, nawili siyang maglaro ng online computer games. Nag-umpisang bumaba ang kanyang grades. Iwas na siya sa akin. Bakit? Kasi tuwing magkikita kami, isa tanong ko, kamusta na high school? Nalulungkot tuloy siya. Kaya umiiwas na lang siya, hindi na siya, ayaw niya nang mag-hang around sa akin. Kasi iniintindi ko kung paano na siya hindi siya masaya. Bakit? Kasi nawiwili siya doon sa games. Yung games, na dahilan kung bakit hindi niya nagagawa ang homework, na dahilan kung ba't bumababa ang grades, na siyang dahilan naman na pagka tinatanong ko siya, nadudurog naman ang puso niya because he wants to do well. Masaya siya nung siya may honor. Honor roll kasi yun Pero nadurog ang puso niya nung unti-unti nang bumababa. Pero hindi siya makatigil dahil gustong-gusto naman niyang maglaro. I tried to talk to him pero pareho lang kaming napaprostrate. Minsan, nasisigawan ko pa siya. Hindi lang minsan, malimit. Kasi napipikon ako sa mga sagot niya. Tuloy, yung anak ko, takot siyang sumagot. Iniisip pa niya kung tama yung sasabihin niya. Sa halip na katotohanan na lumabas sa puso niya, iniisip niya, baka kung ano masabi ko, masigawan na naman ako ng tatay ko. Another casualty. Casualty ng paglalaro ng online games, ng mga computer games. Na nung una, okay lang, sige. Pero nung maglaon, nagkukulong na sa kwarto. Hindi na siya naglalabas. Nung 18 siya nga nasabi ko sa kanya, I miss my son. Sana bumalik yung anak ko. Sana napunta yung anak ko. And he just looked at me. Lampasan ang tingin niya. Nalungkot ako ng sobra. Dahil mahal ko yung anak ko, pero nawasak ang relasyon namin, nawala. Ngayon, lagi na lang siya nakatungo sa cellphone, sa iPad. Gusto ko siyang pigilan, pero paano ba? Sineshare ko siya ng word. Nakikinig naman. Pero mamaya, dali-dali yun, nakakyat yun, babalik sa kwarto, maglalaro na naman. Naririnig ko, maingay siya, madaldal siya sa online. Pero sa harap namin, mag-asawa, para siyang zombie. Para siyang tulala. Parang he doesn't want any part of real life. He just wants to be a part of the cyber life. Doon sa maliit na mundo nila. Kung saan siya ay nakakadama ng feeling of success. Kung saan doon kaya niyang pigilin buhos ng ulan. Doon ay kaya niyang magawa ang lahat sa panaginip lang. Nahalata matanda na kayo. Doon lang. Meron siya doong buhay. Meron siya doong nabubuo. Dinaya siya, deception. Deception ng isang bagay na pinrogram talaga para makaramdam siya ng madayang success. Kaya ko ito na ikukwento sa inyo ay para maagapan ninyo kung ang mga anak nyo ay naandun pa sa happy face na pag-uwi nyo kandara pa na para makalapit sa inyo, para makayakap sa inyo. Sa point na hindi pa siya nadadamage.
Dahil sa atin, nakagawian na natin ang bata, abutan natin ng cellphone para manahimik. Doon, katulong pa tayo para buuin ang deception na eventually ay maaaring makadamage sa kanila. Ayokong sapitin ninyo ang sinapit namin mag-asawa. Dahil nawasak, casualty ang aming bunsong anak. Pansinin ninyo ang paggamit nila ng cellphone. And while you're at it, pansinin ninyo na rin ang paggamit nyo. Pansinin nyo na rin kung gaanong panahon ang inuubos nyo sa mga gadget na hawak-hawak nyo lagi. Yung pumalit sa Itbulaga. Yung pumalit sa Wawawin. Hindi, luma na pala yun. Wala na yun. Yung pumalit doon sa dating TV na sama-sama kayo nanonood. Panahon ang inuubos nyo. Ngayon, kanya-kanya na kayo. Kahit saan magpunta. Minsan nahuhulog na na nababangga Naglalakad nga ako sa SNR Yung mama, dire-diretso sa cart ko Tug! Tingnan kasi ang dinadaanan. Tingnan kasi. Sungit Sabi sa 2 Corinthians 4:4, ating basahin ito. Satan, the god of this evil world, has blinded the minds of those who don't believe, so they are unable to see the glorious light of the good news that is shining upon them. They don't understand the message we preach about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Tagalogin natin. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito, ng daigdig na ito, si Satanas. Yung pumalit sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Isipin natin kayang bulagin ng kasinungalingan o deception. Narinig niyo ang istorya na nangyari. Binubulag tayo dahil na-infiltrate tayo. Akala natin harmless. Pinababayaan lang natin. Tayo pa nga bumili ng Xbox. Tayo pa bumili ng PS5. Tayo nagbigay sa kanila ng laptop. Inalaw natin na mag-load sila ng computer para naman may magawa. Pero anong ginawa? Na-infiltrate ang isipan ng mga kabataan natin. Lalo na sa Amerika, napaka-violent na mga games na nilalaro nila. Napakadaling tanggapin sa isipan nila ang pagpatay. Merong isang game na nilalaro ko rin noon. Isa rin ako sa mga naloko dito. Grand Theft Auto. Wow! Doon meron kang tao na kinokontrol. Feeling mo, ikaw yon. Itong tao na ito ay nakakalakad sa isang malaking parang syudad doon sa game na yon. Virtual life, peking mundo, peking buhay, peking tao. Pero dito sa mundong ito, pwede kang dumampot ng bat at yung naglalakad na nakatungo, nakatingin sa cellphone, pwede mong paluin ng bat. Bugin mo. Tapos may lalabas doon na parang dollar. Kukunin mo yon. Tawa siya Alam na alam niya yung sinasabi ko Alam na alam. Tapos pag may dumaang magandang kotse, habulin mo yun. Pag nakarating sa red light, bubuksan mo pinto, kukunin mo yung driver, sasakay ka doon. Tapos kukunin mo, paspas ka ng maneho doon sa Ferrari. Hindi traktora, Ferrari. Yun ang GTA, Grand Theft Auto 5. Ang game na yun, meron kang sarili mong parang mundo na pwede mong gawin ang maibigan mo. Meron kang mapupuntahan na nagbebenta ng malalaking rifle na may scope. Tapos pupunta ka, akyat ka doon sa tuktok ng isang building. Upo ka doon. Tapos mamamaril ka ng tao. Para bang nagta-target shooting ka. Pero yung mga tao, pag tinamaan, sumasabog. Boom! Sugatan, nalalaglag yung braso. Para bang namamanhid na ang mga tao sa ganong klaseng gawain. Isipin mo, dadampot ka ng chainsaw,
Puputulin mo yung naglalakad na wala namang kamalay-malay. Parang, ano to? At tuwan-tuwa naman ng mga bata. Paktay! Uy, headshot! Galing sa malayo, toink! Tuwang-tuwa. Pero ito, parang harmless dahil nasa loob ng game. Pero ang infiltration of the mind ay totoo. Dahil sa utak, nagiging totoo. May part pa nga doon na pwedeng man-rape. Wow! Tindi. Walang batas doon sa maliit na mundo na yon, make-believe world. Pero kinokontrol ang isipan ng mga kabataan, pinupunlaan. Hilig yan ng mga kabataang lalaki kasi may driving, may barel, may mga madali lamang makatakas sa pulis. Mga kabataan lalaki, hilig yan. Sana ako doon. Ang mga kababaihan naman, nako, eto na. TikTok, TikTok. Kita mo, sayaw-sayaw. Tuwan-tuwa sa TikTok dahil ang daming likes, ang daming views. Daming views. Oh, okay. Para mas maraming views, teka, tanggalin ko nga bra ko. Sando lang ang suot. Kakalug-kalug, kakalug-kalug. Para bang nangaakit. Di pa nasiyahan. Nagsuot ng palda, tapos tinatanggal po niya. Tapos ayan, tatanggalin. Yung mga nanonood naman huhulihin, popos. Uy, kita ba? Di nakatago. Tawa yung mga lalaki dahil alam din nila yon, nakikita nila yon. Tawa rin ako dahil nakikita ko rin. Wala kahit wala kang kabalay-balay, hindi mo naman hinahanap, kusang lalabas. Dati, para makakita ka ng mga hubad, kailangan mo talagang hanapin sa baul ng lolo mo kung saan nakatago yung mga magazine. Ngayon nananahimik ka, nagagawa ng homework, basta lang, bling! Ba yun? Basta na. Hindi naman siya na At pag tiningnan mo, marami pang darating. Yun ang nakakatuwa doon. Nagulat ka Minsan parang ang pinakikinggan ka ng computer Minsan nag-uusap lang kami. Kailangan yung anak ko interesado sa art school. Nako, eto na. Pag-search ko uli, paggamit ko uli ng Facebook, art school, art school, art school. Ba? Parang may sa demonyo itong lukong ito. Magtaka kayo. The world works by advertising. Hindi pa rin nawawala yung dating pamamaraan ng pagkita ng kwarta, advertising. Tatandaan nyo nung uso pa TV. Manunood ka. Walang tigil yung advertising, mas mahaba pa doon sa episode. Walang tigil. Kung ano-ano ang ginagawa. So pag sumawa na sa barilan, sa sayawan, eto, walang patid naman na teleserye. Pinipili pa yung talagang tunay na Korean ng salita. Sasalita, ay sa'yo. Doon naman siya, nanunood. Laksan-laksan mga volume. Para bang naiintindihan na sinasabi. Tuwang-tuwa, cute na cute doon sa salita nila. At ang galing-galing naman gumawa. Alam niyo ba yung crash landing on you? Naloko ko doon Tinapos ko yun, diretso. Isang episode na lang. Maya-maya, maliwanag na sa labas, may pasok pa tayo mamaya. Naubos ang oras. Nauso pa dito, lalo na sa Pinas. Uso dito, lab team. May Katniel diyan. Ay, naghiwalay na pala yun. Pero, maging sa campus, hindi ka lit kung wala kang ka-lab team. Para bang ini-encourage nila yung early relationships na wala namang patutunguhan. I got news for you. Peke mga relasyon na yan. Hindi totoo yan. Bumenta lang kaya nagpatuloy. Pero ang totoo, walang basis. It's all make-believe. Sayang lang.
The devil doesn't need to cause destruction if he can just cause distraction. Wow. It's something worth remembering. He doesn't need to cause distraction. Part of the deception is the subtlety of how it is approached. Yung pagiging sneaky, suwabe ang atake. Wag masyadong halata. Dahil kung ang mga customer mo, bigla na lang namamatay, nabubulagta, ay makakahalata ang mga target, ang mga biktima. Ay, titigilan ko na yan, nangangamatay pala mga taong nanonood yan. Hindi. Tinililihis lang ang isip nyo. Na sa halip nga, na meron kang magagawa, sa halip na mag-practice ka ng gitara, dahil praise and worship team ka. Hindi, eto ka, oh. Galaro. Aba, naglalaro ng game. Umiilag pa, baka tamaan sila ng bala. Nakakatuwang panoorin eh. Nasa game eh, pero parang, uy, muntik na ako doon ah. Lukong-luko. So sa halip na nakakagawa ng homework, nauubos dito. Sa mind-twisting na ginagawa. Doon sa kanyang make-believe world, successful siya. Sa kanyang make-believe world, ang ganda ng world na nagawa niya, Roblox daw. Wow. Humahanga naman yung iba, pupuntahan yung world niya, mama siya. Ang ganda ng ginawa niya, ang ganda. Make-believe world. Ang ganda. Dati naloko ko, Farmville. Wow, ang ganda ng farm ko, ang ganda ng mga traktora. Dami-dami kong tanim. In real life naman, wala naman. Walang tanim sa totoong buhay. Patay lahat ng halaman sa likod ng bahay. Bakit? Hindi nadiligan eh. Pero yung sa Farmville, ang ganda-ganda. Parang tunay talaga. To destroy you, the devil only needs to distract you. Alam ko makaka-relate ang marami na nauubos ang kanilang time. Dahil nga kasi, ang goal dito is advertising, eyeball time. May camera sa harap ng cellphone nyo eh. Yan talaga, totoo niyan. Sinisilip kayo kung gaanong katagal ang eyeball mo na nakatitig sa walang kabuluhang bagay na ino-offer nila sa iyo. Ninanakaw ang oras mo para sa achievements na make-believe lang. At ang oras mo, well actually ang buhay mo ay sinusukat sa oras. Kung tatanungin ako, gaanong buhay pa ba natitira sa iyo? Dahil kung ang target ko ay 100 years, meron pang 45 na natitira. 45 years seems like a long time para dun sa mga 18 anyos pa lang. Pero dun sa 55 tulad ko, sandali na lang yan. Dahil ang 30 years ng HTBC, parang ganun lang, lumipas. Ang bawat minuto, bawat oras, bawat araw, linggo, buwan, taon, yan ang sukatan ng buhay mo. At bawat oras na inuubos mo sa isang bagay na make-believe, yan ay buhay mo. Para bang ibinebenta mo yung oras mo sa boss mo. Papasok ka sa trabaho, bibigay mo sa kanya 8 hanggang 10 oras ng buhay mo. At tutumbasan niya naman ng pera yan. O, itong halaga ng iyong buhay. O, hanggang 500 piso ka lang. Ang isang araw ng buhay mo. Parang napakababa. Minimum wage yata, 525, ano? O, sabihin mo na, makisig-kisig ka 1,000. 1,000 para sa isang araw mo, eto. Ikaw naman, okay. Tanggapin ko na to. Wala namang ibang trabahong makuha eh. Pero ang bawat oras na ibinibigay mo, doon sa nilalaro mong game na ito, sa kinalulukuhan mong teleserye, sa papanuurin mo yung advertising 3 minutes para lang maka-level up ka sa susunod na level, dadayain kayo sa umpisa, dali-daling mag-level up eh. Ang bilis-bilis, uy, ang ganda na ng farm ko, ang ganda na ng aking world, ang ganda na ng aking binubuo na kung ano-ano. Meron kang false sense of achievement na titrigger yung iyong pleasure center. Nabibigyan ka ng pleasure dahil wow,
achieve ako, wow, successful ako, wow, naka-level up na ako. Pero eto na ngayon ang catch. Yung mga higher levels pa na nagpapakita ng mas magagandang bagay pa, pahihirapan ka ng ma-reach yan. So maglalabas ka ng, either maglabas ka ng tunay na pera, kung ikaw ay makwartang siraulo na tulad ko noon, or kung wala kang pera, dahil kukunti lang ang sweldo mo, tsatsagain mo na lang yung 3 minutes na papanoorin mo yung kung ano-anong kalokohan pinapakita nila para lamang maka-level up ka. So ang kapalit nun, buhay. Kung hindi buhay, pera. Pero it's all the same. Buhay, oras, pera, it's all the same. Kasi nga, may halaga ang oras mo, binabayaran ng boss mo. Pero ang buhay mo ay sukat sa oras mo. Kaya yan, magkakadugtong yan. Bakit ka mo hindi gusto ng Panginoon ang pagsusugal? Dahil pinaglalaroan mo ang buhay mo. Pinaglalaroan mo rin ang buhay ng kapwa mo. Kung manalo ka sa sugal, nakuha mo ang buhay niya. Wow, wagi, panalo ka na. Nakuha mo ang buhay niya. Yung pinaghirapan niya nalupog. Kahapon lamang may tumawag sa aking isang kaibigan, dating kaibigan, na nalululong sa napakatinding bisyo ng sugal. Wow, sad story. Isa siyang successful na engineer. Pero nalupog siya. Nahila kotse niya, nag-divorce silang mag-asawa. Nung tumawag siya sa akin, palagay ko pa kanya niya lang para mangutang Pampuhunan. Bakit? Sabi ko kasi, sige, may GCash ka ba? Hindi pala GCash doon sa Amerika. Zelle. Wow. Pwede bang ma-confirm ko lang ang identity mo? Mag-video chat tayo. Kita ko mukha niya, kawawa naman yung kaibigan ko. Dating pogi, ngayon di na masyadong pogi. Naubos daw ngipin niya dahil napabayaan niya. Pwede nga. Parang pamilyar yon. Kung yung mga nakahigop na ng shabu dyan, alam nyo nanlalagas ang ngipin yan Pero siya, sugal yata kinalulukuhan talaga dahil yung background habang kami nagbibideo chat, casino. Wow. Sabi ko sa kanya, o pare, mahal na mahal kita. Mahaba pinagsamahan natin doon sa dating buhay mo sa Texas. Padadalhan kita ng ticket ngayon din. Ihanda mo passport mo. Umuwi ka dito sa Naik. Gagabayan kita sa pag-recover mo. Tulungan kita. Ba, natigilan bigla. Pag-iisipan ko yung iyong panukala. Gustong gusto ko. Pero marami akong utang. Kailangan kong makabawi. Sabi ko, sa tingin mo ba makakapagtrabaho ka ni wala kang kotse? Sumasakay ka sa bus. Less than $10 na lang daw ang laman ng bank account niya. Sabi ko, unfortunately, may time sa buhay ng taon na you have to let go of everything. And you have to go to the Lord. Sumadsad ka na Senior ko sa kanya, alam mo ba, pinakamahirap sharean, yung taong maraming pera, pogi, may jowa, happy, successful, na para bang hindi niya na kailangan ng Diyos. Napakahirap sharean yung mga ganun tao. Mag-uumpisa pa lang ako, alam mo, Panginoon, mahal ka. Saka next time, pre, busy pa ako. Dami ko pang gagawin. Parang, sigurado kami next time? Sure ka talaga? May papangako mo, buhay ka pa bukas talaga? Nabubuhay sila sa make-believe world na para bang ang lahat ng nangyayari, sila ang may gawa. Lahat ng nangyayari sa buhay nila, sila ang may control. It can kill and destroy. Itong gera na ito, napakadami ng casualty. Yung kaibigan ko na mahal ko, nag-iisang ninong yun ng pangalawa kong anak. Nangyari yun dahil yung tatay ko, 2:00 ba naman ng umaga, naisip-isipang i-dedicate ang anak ko. Yun lang ang bisita namin, nagkakape-kape lang kami, kukwentuhan. Sige, ikaw ninong. Doon din. Binasbasan. Dedicated ka na. Ikaw ang ninong. Tapos. Pero okay lang yun. Ganun talaga kami Hindi kami masyadong maseremonya. Kung hindi kailangan yun kasi, ang kailangan lang talaga, isunod mo lamang sa nasusulat. Sa salita ng Diyos, ang buhay
The devil comes, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ang tatlong mission niya, pakakaalalahanin niyo. Yes, this is how deception works. Dadayain ka. Ang Diyos, hihingiin ang permission mo. Tatanungin niya, Darlene, payag ka ba na magpailalim sa kapangyarihan at sa kaharian ng aking anak na si Jesucristo? Sasagot si Darlene, opo, okay, sige. Tanggapin mo ang prayer na ito. Magpe-pray siya, i-declare niya, Lord, sa iyo ako. Yan, ganyan ang Panginoon. Pero ang kaaway, hindi yan ang pamamaraan niya. Ang pamamaraan niya ay dadayain ka para ikaw mag-serve sa Kanya. Hindi, Pastor, hindi ako mag-serve sa demonyo kahit kailan. Never. Ang lakas ng loob mo. Wala kang kamalay-malay, pero kung wala ka sa Diyos, tandaan mo, ako ang bumili ng computer games ng anak ko. Ako ang bumili ng kanyang PS5, ng kanyang Xbox, ng kanyang kinalokohan, ng dahilan kung bakit nagiba ang pinakamamahal kong anak. Noon, pero ngayon, pauwi na siya rito, kasama ko. Ngayon, hinipo na ng Panginoon sa pamamagitan ng prayer and supplication. Ngayon, darating na siya at mag-aaral siya dito. Magpapatuloy niya. Maganda. Excited ako. Sana finally makaraos na, makabitaw na siya doon sa kanyang kinalolokohan. Plano ko tanggalin ang internet eh. Di naman, para lang tulungan siya. Daling ko siya sa Mindoro. Pwede. Kanya sasabihin, baka hindi na umuwi. Ito sa Isaiah 44 verse 20. Someone like that is stupid enough to eat ashes. His mind has been deceived. His mind has deceived him. He cannot save himself from his lies. He will not say to himself, this thing that I hold in my hand is completely false. Peki ito. Hindi ito ang totoo. Hindi ito katotohanan. Katang-isip to eh. Make-believe to eh. Pero alam mo, mapapansin mo, pag kinuha mo ang kinalolokohan, gagalit sa'yo. Naramdaman nyo na ba na tinatanggal nyo sa anak nyo yung kanyang kinalolokohan? Nako, World War III. Gagalit sa inyo. I hate you. Ganon. Magagalit ba siya pagka tinanggalan mo siya ng gadget? Magagalit ba siya pag tinanggalan mo siya ng bagay na posibleng sumira sa kanya? Because his mind has deceived him. Anatag na nating sisihin ng Satanas, ang Diablo. Ito mismong mind niya, nagdadaya sa kanya. Kayo mismo. Hindi nyo mabitaw-bitawan, hindi nyo makancel-cancel yung Facebook na yan. Fake book. Hindi nyo makancel. Oo. Baka kasi mag-reach out ang mga friends ko, hindi na ako makikita. Tunay. Totoo. Kung talagang friends mo yan, pupuntahan ka niya sa bahay mo. Katukya sa pre, ba't nawala ka sa Facebook? Kunyari. Yun yung chance mo sabihin sa kanya. Kasi sinisira niya ng buhay ko eh. Inuubos niya ng oras ko, kakagano, Reels. 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 Uy. Laging ganun. Lagi na lang. Sabi sa'yo, uy, namatay na si Elvis. Pwede nga. Gagamitan ka nung mga catchy para lang maklik mo. Bakit? Doon sila binabayaran eh. Binabayaran sila para ikaw magbabad. Pag tinrabaho ka, matatrabaho ka talaga. Pag niluluko ka, maluluko ka talaga. Bakit? Ginagalingan naman talaga eh. Tunay naman. Gumagawa naman talaga ng content para ikaw ma-hook. Hindi para ma-inform. Para ikaw ma-hook, ma-addict. Pag pinagbigyan mo ang kalokohang yan, ay maaring mapalayo sa iyo ang pinakamamahal mo. Do not let gadgets steal the hearts of your children. If you really love them, find another way to entertain them.
Hanapan natin ng ibang paraan. Ang gumagawa nito'y parang kumakain ng abo. Lubos na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi Diyos. Diyos niya na. Anything kasi na kinahuhumalingan mo, na i-discard mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo para lamang matupad mo yung kalokohan mo, yung kinalolokohan mo. Kinalolokohan mo dahil niloloko ka naman talaga. Alam niyo yun? Maluloko ka dahil niloloko ka. Pag ginalingan, kakayahin ka dahil kulang ang ang iyong understanding sa tunay na labanan. Kaya ito ang topic ko ngayong araw na to, ang labanan. Para maintindihan nyo, you know the enemy, naintindihan nyo kung anong purpose nung ginagawa ng mga developer ng mga apps. Hihikayatin ka na maging violente, hihikatin ka na maging love-hungry. Parang in love ka sa pagiging in love. Oh, magka-love team na tayo, ha? All clingy na mahilig ka sa yup-yup. Para kang pusa. Lagi kang... Gets nyo yun? Di ba? Kasi nga in love ka sa pagiging in love na para pag wala kang ka-love team, well, out ka. Unloved ka. Pero hindi totoo yan. Mahal ka ng Panginoon. Araw-araw, oras-oras. Hindi ka niya iniiwanan or pababayaan. Kasama mo siya hanggang sa dulo. Ngayong alam na natin to, dapat nating ignore hindi natin dapat na ignorin ang ating kondisyon tungkol sa computer games at gadget. Kailangan na nating magising. Hoy, gising. Sa halip, dapat, finally, brethren, sa Philippians 4:8, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good or are good of good report, if there is any virtue, if there is anything praiseworthy, meditate on those things. Alam nyo, ang mga adik, nagwawala ang utak ngayon. What? Gagawin ko to? Boring yan. Boring. Paano na yung mga kabarilang ko? Ano kasi, nagmamadaling umuwi para makapunta na uli sa kwarto niya dahil nandun yung kanyang gaming rig. Uupo siya doon. Balik tayo sa barilan. Mga boys, I'm back. Ihanda ang mga kabayo. Gano'n na naman. Balik na naman doon. Magdapon, magdamag na naman. Hoy, weekend ngayon. Pwede ako magbaluga. Discernment is a spiritual filter. So ask yourself, is this thought aligned with the Word? Or is it aligned with the world? Kung ang nilalaman natin, ang isipan natin ay ayon sa mundo, yan ang maghahatid sa iyo sa kabiguan, kapighatian, kahirapan, sa defeat. Bakit? Dahil ang mundo ay hindi geared towards success. It is the Word of God that brings success. Ang isipan na umaayon sa Diyos ay tiyak na magdadala sa katagumpayan, kapayapaan at kalusugan. Kaya't ngayong araw na ito ay hinanyayahan ko kayo mag-declare ng inyong independence. Declare your freedom from the clutches of the deception that has kept you prisoner in a never-ending cycle of failure, sadness, and defeat. All you have to do is accept Jesus Christ. Alam kong halos lahat kayo nakatanggap na kay Jesus Christ. But minsan kasi kailangan paulit-ulit I just want you to declare out loud that you are under the kingship of Jesus Christ. Magpapailalim kayo sa kapangyarihan niya. Tatanggapin niyo siya bilang hari. Haring sinusunod. Hindi yung hari, pero ako pa rin ang masusunod.
Niloloko mo lang siya, niloloko mo lang sarili mo. Hindi mo maluloko ang Diyos dahil kung anong itanim mo, umasa ka, yun din ang aanihin mo. So if you would like to accept Jesus Christ, then follow me in this short prayer. Laksan natin because we are declaring something. We are declaring to this world and the spiritual world kung sino tayo, kung sino ang kakampi natin. So follow me and say, Lord Jesus, I believe you died and rose again. I repent of my sins. Come into my life and sit at the throne of my heart. I want to make you my Lord and my Savior. Amen. Wow. Let's give the... Alam nyo, higit pa sa palakpak na yan ang nangyayari sa langit every time na may tatanggap kay Lord Jesus. Sapagkat ang gusto lang ng Panginoon Diyos ay magkaroon kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya siya pumunta dito sa mundong ito ay para bigyan linaw ang inyong tinatahak so that He can be the light, so He can be the way, so He can bring you the truth, so the truth can set you free. Gusto niyang palayain, binuksan niya ang pinto ng kulungan niyo. Pero busy kayo. Naglalaro. Busy kayo, nag-i-scroll. Busy kayo, nasa loob pa rin ang kulungan. Bukas na ang pinto ng selda. For goodness sake, lumabas na kayo at harapin niyo na ang real world. It is time to wake up. It is time to activate. With this prayer, dineclare nyo kung kanino kayo panig, kung kanino kayo kakampi. All your sins have been forgiven. It is time. You can behold yourself and know that you are now a new creation. Bago na. There is now a new second step, the renewing of your mind. With truth, kailangan baguhin. I-replace na ninyo ang deception na gumapos sa inyo. Palayain nyo sa pamamagitan ng katotohanan. Renew your mind because the Holy Spirit now dwells in you. Pag napatawad ang kasalanan nyo, hindi katulad nung araw. Pinatawad na kita. And then pag nagkasala ka, feeling mo, nagkasala ka, balik na naman ng dumi sa katawan mo. Hindi, not this time. Dahil kayo ay binayaran ng buhay ni Jesucristo na Diyos. Kaya forever ang forgiveness nyo. Patuloy ang forgiveness nyo. Magkasala man kayo, forgiven pa rin kayo. Ang hindi lang mapo-forgive, yung i-reject mo siyang muli. Yung sabihin mo, ayoko na kay Lord. Ayoko na. Mula ngayon, hindi na ikaw ang Lord ko. Ako na masusunod. Yun, doon lang siya hindi pwedeng mag-work sa buhay nyo pagkat siya ay hindi mapilit. Hindi siya makulit na Diyos. Hindi kanya dadayain. Pagtahasan mong sinabing, ayoko na sa'yo, sasabihin niya, di wow. Subukan mo. Sige, go. Ayaw mo eh. Hindi yun magsusumama, sige na, wag na akong iwan, wag mo akong iwan. Nope. Pag nireject mo si Lord, wala siyang magagawa. Tingin lang siya sa'yo. Mali decision mo, bata. Tanggapin mo ang Diyos, magpailalim ka sa Diyos, sundin mo ang sinasabi ng Diyos, mababago. The renewing of the mind, mangyayari. Sabi dito sa Romans 12, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Tuparin mo ang kagustuhan ng Diyos sa buhay mo, sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pag-reject. I-reject nyo na yung walang tigil na pagnanakaw sa buhay nyo. Ninanakaw ang buhay nyo. Your decision will lead you into transformation. But the transformation, it may not be instant. To some, it may be instant. Don't get me wrong. Some people will instantly transform. But for the most of us, proseso. Dadaan. May pagdadaanan.
Kailangan yung malaman ng katotohanan. Reading the scripture is not a chore. It's a strategy. It's a way of training. It's how we train our mind for the battle that is coming. Reading the scripture. Because we do not fight for victory. The victory has been won. Nagwagi na ang Panginoon. And through Him, dahil siya ang hari natin, wagi tayo. We are now fighting a good fight on the position of the victory. Nakikipaglaban lang tayo para i-keep natin ang ating victory. Otherwise, pag pinabayaan natin ang ating tagumpay, lalamunin tayo pabalik. You must remember that. Last step, never give up on God. He will never give up on you. Maraming nagbago sa pamumuhay ko. Magmula nang i-dedicate ko na ang buhay ko kay Lord. Ang first 40 years ng buhay ko, secular. Walang Diyos-Diyos. Katang isip yan. Tao gumawa sa Diyos. Hindi Diyos ang gumawa sa tao. Ganyan ako kalala nung araw. Ginagamit ang intellect. Ang superior logical mind. Naakala ko tugan-tuga. Yung mga sinungalingan na ipinunla sa akin, talagang nilunok ko. Nginuya, nilunok. Inipon. Kita? Obvious. Pero, I finally found peace. Dati, lagi ako nag-aalala, anong mangyayari? Ito ngayon, I finally found peace. How? Because I learned to trust that nothing but good things can happen to those who love God and are called to His purpose. I stopped worrying about my children. Pinamulat sa akin ng Panginoon, ang mga bata ay hindi mo pag-aari. Akin yan. Hinabilin sa iyo so that you may train up a child the way that they should go. And when they get old, they will not depart from what you told them. Hindi mo pag-aari ang mga bata. Let go. Sinabi ko nga sa mga anak ko, I already raised you the way you should go. Make good decisions. And I pray to the Lord to protect you. So that if you make a mistake, it's not fatal mistake. Hindi mo ikamamatay. Dahil pag namatay ka, iiyak ako 3 linggo. Max. I cannot die with you. Meron akong misyon, may gagawin ako, pinagagawa ng Panginoon. Pag-ingatan mo ang sarili mo, dahil pag namatay ka, iiyak ako ng 3 linggo. Tapos doon, move on. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman sa ako napaka-cold-hearted. Mahal na mahal ko. Pero kailangang ma-realize natin na ang anak natin ay hindi natin pag-aari, but we should protect them. We should provide for them. But they do not belong to us. They belong to the Lord. Pag na-let go mo yan, makaka-move on ka sa buhay mo. Hindi mo na sila po problemahin. They make their own decisions. Why? Because they have their own ministry. Maaaring hindi sila Ferrari dahil traktora sila. Preho-presyo, pero magkaiba ng purpose. Yung nangyayari sa kanila, do not fear. Why? Because the Lord is in control. Isa lang tanong mo, mahal ko ba Diyos? Pag ang sagot mo, oo, walang mangyayaring masama sa kanila. I declare in Jesus' name. Why? Because I love the Lord. At kung ano man ang mangyari sa kanila, I trust the Lord. Nagtitiwala ako sa Kanya. It will all turn out for good. Eh nakulong. Good. E di natigil na rin ang pagsasabu. Minsan kasi, yun ang kailangan eh. Nahila kotse, nawala ng credit card, na-cancel ang mga Good. Ngayon, hindi ka na makakapangutang. Oh. It's not all bad. Kailangan mo lang intindihin from the point of view of God. Kung may mga hadlang sa buhay mo, na-fire out ka sa trabaho, paano kahit Sunday, wala ka sa church? Humahadlang sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Yun ang intindihin natin eh.
Minsan kasi yung mga gusto nating gawin, kahit ang ganda-ganda sa mga paningin natin, hindi yun angkop sa purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ano man ang mangyari sa buhay mo, thank God. Have a heart of gratitude. Thank you, Lord. Bakit? Dahil ginaguide ka niya, binibigyan ka siya ng direksyon. Wala pa ako nakita na pagbabago na maluwag. Lahat yun masakit. Lahat ng pagbabago, change of direction, change of ways, hurts. Any adjustment hurts. Pero, adjustment is necessary to give you a better life. Noong ako'y nag-umpisa na mag-serve kay Lord, my life, I became more successful. How is that? Because I applied God's greatest commandment. To love God, sabi niya sa scripture. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul and all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second one is like it. Love your neighbor as yourself. Those two, when you say the first one is the first and greatest commandment, and the second one is like it, guess what? Those two come together. Because the second cannot be like the first if it's not equally important. It is equally important because to love God, you have to love others. To love God, you have to show love for others. Dahil sa isang part naman ng scripture, ay sinabi rin niya, what you have done for the least of these your brothers and sisters, you have done unto me. Tinanong kasi siya eh. Sabi ni Lord Jesus ako'y hubad at iyong dinamitan, ako'y nagugutom at iyong pinakain. Sabi, teka Lord, kailan naman ginawa sa iyo yun? Pag ginawa mo yun sa pinaka-aba sa iyong mga kapatid, nagawa mo yun sa akin. Yun ang ibig sabihin ng Diyos, love your neighbor as you love yourself. Bakit? Hindi kayang i-bless ng Panginoon directly from heaven. Pag umulan ng ginto, kakabukol-bukol ka. Pero, ang blessing niya dadaloy sa kapwa mo. Guess what? Yung pabalik sa Kanya, ang pagmamahal mo sa Kanya, dadaan din sa kapwa mo. Ganun ang konsepto ng Diyos. Mahalin mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Love your neighbor as you love yourself. Kahit buwisit pa sila, alam ko naman, naintindihan ko naman asare, mabunga nga pero intindihin mo yung salvation ng tao. Hindi naman ibig sabihin ng mahalagi ka na lamang hagi-hagi, kisi-kisi. Hindi laging tsikahan. Intindihin mo lang yung kanyang sasapitin. Care for their eternal life. Care enough. The least you can do is huwag ka nang makipagmurahan. Yun na yun. Okay. Relax, okay. Hindi man kita masiran. May dadalhin ng Panginoon para sirang ka. Minsan kasi talagang hindi tayo nakatalaga sa taong yun. At the same time, umasa ka, may isang kaluluwa sa mundong ito na tanging ikaw lang ang makakapagdala sa kanila sa kaharian ng Diyos. Tanging ikaw lang. Mayroong isa dito na sobrang casualty. Talaga sobrang sugatan, dinurog ng tadhana, pinatigas ng panahon. Walang pinagkakatiwalaan, maliban sa'yo. Ikaw lang, dati niyang kainuman, dating kabadyungan, dating kasugalan, dating kachismisan, dating katiktokan, dating kakutsaba. Ikaw ang pinagkakatiwalaan nito. At nang makakilala kay Lord, ikaw din ang siyang makakapagdala sa Kanya papunta sa kaharian ng Diyos. Kaya next week, ina-expect ko, hanapin niyo yung dating kakutsabang yan. Hanapin niyo. Pre, nandiyan ka pa rin? Tara, may lakad tayo. Next Sunday, bihis ka ha? Hindi kailangang magarbo. Basta disente lang. Bihis ka, pre. Ligo ka. Makakalimutan. Importante yan. Tatay sa church. Yoko dun. Puro ba nalang tao dun? Hindi. Loko rin sila tulad natin. Mukha lang yun. We are imperfect people.
in a perfect place. Serving a perfect God. Kung perfect ka, wala ka dapat dito. Nandun ka dapat sa mental hospital. Yun ang lugar para sa mga perfect. May maluwag na tornilyo, kalahigpitan. In Acts 1, verse 8, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, you will reap the harvest of blessing if you don't give up. If we don't give up. Pero pinapersonalize ko kasi. If you don't give up. Never give up. There are 3 Ds that you should apply in your life. The decision, the determination, and the discipline. You decided, you accepted Jesus. You are determined. You will be tested along the way, but it is designed to keep you going, to make you stronger. The testing in your life is to prepare you for your own ministry. Ang challenges na pinagdaanan mo, ang broken heart na naramdaman ko para sa anak ko, is so that I can give you the story that can open up your eyes and see that perfect man standing up there is not so perfect after all. But he has gone through something. May pinagdaanan siya na sana matutunan ko at may apply ko sa mga pinakamamahal kong babies. Our current battle in the mind, though it is raging, it is happening, you are not alone. You have the Spirit of God to guide you. He is your guide. Yes, the battle is tough, but our God is tougher. Let me end this sermon with this scripture. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. If you can avoid the distraction and the temptations that you will encounter in your gadgets, then with faith I declare that you will fulfill the purpose of God in your life, and you will reap the benefit of the faithfulness you have planted in Jesus' name. Amen. I hope the message today has hit a special place in your heart. Sana maramdaman nyo ang sincerity ng sinasabi ko. It is my goal to open my heart and pour it out to you and let you know kung anong message na gustong ipaalam sa atin ni Lord. Kaya, ang may pandinig ay makinig. Tanggapin ninyo ang pagpapalang ito. May the Lord bless you and keep you, and the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning, HTBC family. Batiin mo muna yung katabi mo. Good morning, kapatid.